Tatlong mabibigat na laban ang yumanig sa round number 2 ng ongoing Norway Chess 2026. Bago natin i-analyze ang bakbakan nila Magnus, Ferruccia, Wesley So, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin kahapon ng Internet Chess Club. Congratulations po sa mga nakakita ng brilliant answer E5 sacrifice. Hindi po kasi pwedeng umalis yung knight, igalaw man lang kasi may capture sa h7, paki-imagine, king f8 anytime may matcha sa ilalim. Kaya ito pong knight sa f6 kailangan mapanatiling depensado ang h7. Kaya ito naman ang kakapturin yung knight. Obligadong intindihin kasi may threatening matcha sa g7 kung hindi kakainin po yung pawn sa f6. Ito naman ang kasunod, kakapturin with check. At Queen H8 check, hanggang dito na lang po ang solution. Dahil pag lumutang yung king, takbo, kakapturin po yung bishop, kakapturin ng queen, at may rook E1 check, sa pull ang king sa E7, makukuha ang tore sa E8. Napakaganda po ng mga puzzle dito sa Internet Chess Club application. Downloadable po sa Play Store at App Store. Mag-download ka na. Free lang ang paggawa ng account dito. Magagamit mo na pang training. Ayan! Unahin po natin ang naging laban ni Ferruccia. May partida, laging nakataas ang paa. At Pragnananda ang pambato naman ng India. Long game pa lang po, nagkapisakan na sila. Nag D4, D5 si Prag, C4, E6, Knight F3, Knight F6, ayan, approaching Queen's Gambit, Knight C3, nag C6. Yung ganyan pong depensa ay tinatawag na semi-Slav defense. Nag Bishop G5, nako, pa-Botvinnik variation, aggressive yan. Knight BD7, kinapture na po ang pawn D5. Kinonvert naman sa Queen's Gambit declined exchange variation. Doon na po na-convert. Grabe, no? From Queen's Gambit, naging semi-Slav, na uwi uli sa Queen's Gambit. So, dapat aware po tayo, mga kamatsas, sa mga transpositions sa opening natin, no? Kailangan yun eh. May mga liku-liko, pero kailangan natin, yung mga lilikuan, alam pa rin natin ang patutunguhan para hindi tayo maligaw. Nag-H6, Bishop H4, maintain lang ang pin sa knight, at hinabol. Abay, kakaiba nga itong ginawa ni Pragano. O Bishop G3. Yun nga lang po, itong paghabol na ito ay syempre, kompromiso po ang nangyari sa king side niya. Kahit papaano, mabubutasan po yung square H5, yung F5, kasi hindi natural na ginagawa palagi yan eh. Knight H5, talagang todo habol ang ginawa sa bishop po. Bishop D3 develop lang, kinain, takes, at nag-Bishop G7. Ayun, develop lang. Magkakasling ba? Pero parang alanganin pag nagkasling. Kasi yung Tori eh. Nag-Queen C2, develop, Knight B6. Ayun. Kung inyo pong mapapansin, dinidelay na ngayon dito ni Prag yung kanyang pagkasling kasi nako, delikado yan sa king side. Knight B6 muna para i-develop naman ang light square bishop. Nag-castling queen side, Bishop E6, King B1. Normal po yan, prophylactic move kapag nagka-castling sa queen side para later on, hindi na po tamaan ng mga ata-atake, bomba-bomba sa C-file. Nag-Queen E7, umangat lang. Ayan. Pagka ganyan, nagbabadya rin po na magka-castling sa queen side. Rook C1, inabangan talaga ni Ferruccia. Expected niya, dyan lalanding ng castling. Kaya yung Tori niya, pinorman na rin niya sa C-file. Nag-castling queenside na nga po at nag-knight A4. Ayan na. Sinimulan na ni Ferruccia na trabahuin naman ang queenside dahil nandyan na ang black king. Nag-king B8, ginaya naman yung king B1 ng puti. At nag-knight C5, pasok. Dito po mga kamatsas, kasi pag kinapture po ito, capture, bagamat double po niyan, pero yan po ay magiging isang solidong bahay. Solid yan. Shield yan ng Black King. Nakakatulong po yan to sa safeness ng Black King. Kaya dito po hanggat maaari ay iniiwasan yung ganyan at lumundag na lang po sa C5. Nag-Rook C8. Bakit? Para yung isang Tori naman ilalagay doon? O kaya para extra support sa C6? Kasi meron po kasing mga pattern na bigla-biglang magsasacrifice doon sa B7 o kaya may mga Bishop A6, kaya inagapan lang po ni Prag na lagyan ng Tori yung pawn niya sa C6.
At nag-queen B3. Ayan, pagka ganyan naman po, ang susunod naman plano niyan, A4, A5. Papaalisin yung knight at magkakaroon po ng pressure ang Black King sa pamamagitan naman po ng forma ng queen. Nag-rook C7. Rook C3. O, kala ko mag-A4 na eh. Rook C3, ang plano naman po, nakikita ko magbabattery. Magbabattery. Okay, para lumakas yung control sa C-file. Nag-King A8. O, tuluyan na pong umiwas sa nagbabadyang panganib dyan sa B-file. At nag-Rook HC1. Okay, strengthening the position. Battery. Knight D7. Yun ang purpose nung Rook C7. Na-imagine ni Prag na makaka-knight D7 siya. Imagine, ang Torre nasa baba, hindi makaka-ganyan kasi may bitin sa B7, matchas pa. So yung Rook C7, nakita na natin ang dahilan to protect the B7. At kinapture na po yung knight. Bishop takes D7. Nag-A4. Ang plano naman ay mag-A5, babasag sa queen side sa isang banda, pang-atake, nag-H5 naman. Okay, gusto rin naman na kumounter ni Prag sa kabila naman para mailang ang si Firouzja. Nag-Queen C2. Queen C2. Ano plano ng Queen C2? Magbi-Bishop F5 ba? I-exchange? Nag-H4. Diretso pa rin si Prag ng panggugulo. Kinapture-capture at nag-Bishop F5. Sabi ko na eh. May planong gustong i-exchange ni Prag o ni Firouzja ang mga bishop, no? Bishop F6. Okay, ano naman ang forma niya? Pwedeng mag-Rook G8 para ma-atake mamaya yung pawn sa G2. At ayun na po, nag-Bishop takes, Rook takes, at nag-Knight E1. So dito po lumalabas Knight versus Bishop na. Pero sino ang magiging dyan? Powerful, no? Knight E1, nakikita ko po dito Knight D3, Knight C5, yung mga ganong maneuver. Nag-Queen E4. Gusto na kagad ng Queen to Queen dito. Tinanggap naman ni Firouzja ang hamon ng Queen to Queen. So ito po'y endgame na. At nag-Rook C5. Ang plano naman, mag-Rook F5. Ayan, itong pawn sa E4, kailangan baka mamaya biglang lumaglag yan. Nag-H3. Okay, diniretso na. Binadmoban nga lang po ng computer. Dapat daw ang tira ay King to B8. Ayan, nag-H3, kinain, Rook takes, and Rook F5. Ayan na nga po mga kamatyas. Ang nakikita ko ditong target ni Firouzja talaga ay yung pawn sa E4. Yan ang pababagsakin. Nag-Rook D6, dinipensahan naman ni Prag. Binadmoban uli ang tira niya ng computer engine. Dapat daw po ang tira ay Bishop D8. Ayan, Bishop D8. Yun nga lang, mahirap unawain po ito. Mapapatanong ka palagi, ano ang purpose? Medyo mabigat ng unawain ang tira ng computer sa gantong sitwasyon. So time check tayo, matagal pa naman oras nila pero nasa rapid time control na. Rook D6 at nag-Knight C2, syempre kailangan bigyan ng buhay ang natutulog passive knight. Nag-A6, nag-extra pasingaw sa back rank. Nag-Rook G1, naku po, ayan na nga. May nakikita akong check, sabay kalikot doon, atakihin yung pawn F7 o kaya Rook G4 para atakihin kagad yung pawn sa E4. Nag-King A7 lang, Rook G4 na nga mga kamatyas. No? Kasi yung pawn sa E4 parang overextended, nahiwalay. Nag-Rook E6, pinipilit ni Prag na wag mabitawan yan. Nag-Knight B4 naman dito. Diyan naman na bad move si Firouzja. Pero ang basa ko po dito sa Knight B4, maneuver. Knight A2 at ililipat yung Knight sa C3 para completely magkaroon ng buong pagkain na. Mapabagsak na yung pawn sa E4. Pero kung computer ang patitirahin, Knight A1 ang accurate. Ay, oo. With the idea to play Knight B3, paki-imagine nyo po, then lundag sa C5, may atake pa sa Torre. Ayun, grabe pala yun. Knight A1, no? Grabing maneuver, no? Knight B3 going to C5. Wow, galing. Balik tayo mga kamatya sa ginawa. Nag-Knight B4 yan ang ginawa Rook H6. Bakit? Extra support sa bishop. Knight A2, ayan na nga po. Ayan na nga ang trabaho ng knight. Rook G6, kaya gumanon para makapihit na ganon. Kinain lang po and then Rook F4.
Kitang-kita po dito ang mahina G6 and E4, no? Weak pawns. At 3 pawn islands, samantalang sa puti ay 2 pawn islands lamang, napaka-solid. Yung E4 pawn, paano ngayon yan with coming knight C3? Bagsak. Nag C5, bumalagbag na si Prag. Bumalagbag na. Kasi imagine po pag walang ginawa talaga dito, Black, eto na solid eh. Talagang lulunukin na yung pawn sa E4 ng buong buo. Oh, pero ang tama daw po is G5. Yan daw ang tama. Tapos pag nag Rook G4, saka pa lang mag C5. Yan ang nire-recommenda ng computer, mga kamatsas, no? Pero balik tayo. Nag C5 gagad, kinain lang. Pinagkakain lang ni Perusia. Nag B6, nag Knight B4. Bakit bumalik dyan? Kinain, Knight D5, atake sa Bishop, Bishop G5, tumempo muna, Rook G4, Bishop D8, and Knight C3. Ganun din pala yung takbo nun. So, ayun no, yung pawn sa E4, kukunin na. Nag G5, Knight takes E4. So, 1 pawn up dito, klaro, si Perusia, tapos Knight versus Bishop. Rook E5, depensa sa G5, depensa sa C5, ayun na. King must be active na, mga kamatsas, pagdating sa endgame. King B6, King D3, King C6, and then nag B3 muna. Bishop E7 at nag Rook G1. Hindi pa makagalawan tore. Chumek, King E2, nag King B6. Dito pupunta si Prag. Yan. Yan ang kanya pupuntahan para ma-pressure niya, ma-atake niya yung pawn B3. Pero nag-knight dito kagad, King A5 and nag-Rook G4. Pamigil sa pagpasok ng King. Okay? Nag-Rook D8 check, Rook E4, atake muna sa Bishop, umatras, at nag-King to D1. Yan ang mga binibiling tira. King D1, no? Kumbaga may screen eh. Screen para makatawid. Tapos lilipat dito sa C2. Nag-Rook D6, King C2, Rook F6, atake sa pawn F2, nag-Knight C4 check, King B4. Grabe tapang ni Prag, sinubo na. Kasi saan dadalhin ng knight na may tatamaan? Sa ngayon wala pa, no? Halimbawa, saan dadalhin yan para magkaroon ng matinding tuloy-tuloy na discovered check na may atake talaga? Nag F3 muna. Kumunat muna si Perusia. Pag kinain po yan, hindi pwede. May Knight D2 check, matatangay na yung tore. Kaya hindi po libre yan na may trap yan. At nag-Rook H6, susundot ng mga gulo-gulo check sa ilalim. Knight D2 check, pumasok talaga si Prag. Ang tapang. Pero pagtira po ng A5, yun ang malungkot. Paano ngayon ang paparating na Rook A4, matchas? Nag-Rook H4. So yan po ang naging solution para mapigilan ang threatening matchas sa A4, pero sinimplihan lang po F4 para matakpan ang kumokontrol. Still, Rook A4 is coming pa rin. At nag-Knight C4. Ginulo na. Pero pag Rook takes C4, ayun pa rin ang silip. Wala na rin eh. So ito na lang po, no? Nag-resign na dito si Prag. Kasi kung mag-Bishop B4, the only way to stop, pero meron kasing Knight B1. King A2 and Rook takes B4. Chumikman sa ilalim, harangan lang po ng Knight. Still, Rook A4 is coming para mamatchas ang Black King. Grabe po si Perusia. 3 points for win, 2 panalo na, 6 points. Ang layo kagad ng alagwa niya, agwat niya sa mga sumusunod sa kanya. Yung iba kasi mga nanalo lang sa Armageddon. Yan ang isusunod natin. Sunod natin ang Armageddon fight between Magnus at fresh champion na si Keymer. Armageddon sila. White dito si Magnus, may time control na 10 minutes. At black naman si Keymer, 7 minutes lang. Pero dihado man sa oras si Keymer, pag natabla ni Keymer, panalo na siya sa Armageddon. So ibig sabihin si Magnus in a must-win situation dito po sa Armageddon fight na ito. Bago tayo magsimula mga kamatsats, pasubscribe naman po ang channel natin sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Maraming salamat. Ang ginawa, nag-B3. Aba, tinirahan ng tinatawag na Larsen opening. Nag-D5, Bishop B2, Knight F6, Knight F3. Medyo kakaiba, no? C5, samantalang ito pong si Keymer, sige, matipid ka,
binakbakan niya po ng control kaagad ng sentro. Nag E3, G6, okay, para magbi-bishop G7. C4, challenge sa D5, bishop G7, kinain na, napakain tuloy ng queen. Siyempre, di pwedeng kainin ng knight, bitin ng bishop. Yun nga lang, pagkain ng queen, naka-plus tempo development si Magnus. Nag-queen F5 at nag-knight B5. Ah, grabe. Grabe naman, Magnus. Mainit ang ulo, no? Oo, galing sa pagkatalo yan sa long game kay Ferruccia eh. Knight A6, Bishop E2. Okay, so Knight A6 para maproteksyonan. So simple lang para makapag-castling na. Nag-castling din at nag-castling. Lumabas naman po ang new move sa position na to. Dahil ang old line na naganap na ay A3. Yan ang dating nangyari, no? O, balik tayo, castling. At nag B6 para naman yung bishop ipoporma naman sa B7, diagonal. At nag A3, ayun, para patay na po yung knight, hindi na maka knight B4 later. Nag bishop B7, nag queen B1, aba, hinamon kagad ni Magnus ng endgame. Eh sinasabi nila si Magnus daw, the endgame god. Sabi nila, no? Tinanggap po ni Kaymer, nako Kaymer, ba't ganon? Hindi ka nagdalawang isip, ha? Nako, mabigat kalaban si Magnus sa endgame. Nag B4, ayan na. Nagparamdam na ng karga si Magnus ng basag at nag knight C7. So hindi po pwedeng pagkakainin yan na tipong, oy, lamang ako ng pawn. May capture po doon sa knight. Okay po? At kapag kinapture ito, mag-rook takes A7. Ayun. Kala nyo may kain dito, no? Bitin ng tore. Kain doon. Kain, tapos knight takes A7 and then rook A8. Saka palang ka-capture dyan. Capture and then G3 para may pasingaw po. So, yun nga lang, equalize pa rin. Equalize. Oh, ayan. Balik tayo sa knight C7. Pwede rin pala yung kain doon, ano? Pero yun nga lang, ibang version ng pagka-equal. Pero itong knight C7, simple lang po. Gustong i-neutralize ni Kaymer ang knight sa B5. At kinapture, capture, bishop E5, tinusok ni Magnus. Rook C8 at nag-king F1. Ayan, sa mga nagtatanong po, no, bakit po may Armageddon? Pag nagtabla sa long game, Armageddon ang next. Ayan, so sa mga di pa nakasubaybay ng mga na-upload natin sa round number 1, uploaded lang po sa YouTube, balikan nyo lang po para marinig nyo yung rules doon sa Norway chess na ito. Knight E4, okay, hinamon po ang bishop, kinain-kain, and then nag-king E1. Grabe, no? Oh, equal to slightly better nga ang black eh. Kung titignan natin ang evaluation ba, negative 0.14 ba eh. Knight D6, A4. Ayun, papagapangin sa A5. Nag C4, Rook C1. Okay, target naman yung C4 mamaya. Rook C7 para papatong din po ng tore. Nag G3 muna. Para pag alis ng knight walang makakain sa G2. Rook C8 at nag Knight D4. A6 para walang talo ng knight B5 at nag F4 naman para hindi naman mapaalis ang knight sa D4 ng ganun-ganun lang. Nag H5, Rook C3, ayan na, papatong na. Knight E4, ginulok agad ang diskarte. Rook C2, Knight D6 ulit at nag B5. B5. Kasi mag B5 dito yung black eh. Pag naka B5, so solid talaga ng matindi yung pawn C4 eh. So bini5 muna. A5 saka pinatungan para itong pawn sa C4 ay nakasiguro si Magnus na hindi pawn ang dumidepensa. At nag-rook C5, bishop F3 hamon, tinanggap ni Kaymer at nag C3. Yun lang mga kamatsas. Yun lang. Kitang-kita ang pag-angat ng evaluation bar. Dapat daw po ay F6 lamang. Pakahinay-hinay lang. Sabay King F7, yun ang mga natatanong kung paislog-islog F6, King F7. Pero nag C3, ano yan? Nag D3, good move. Pero alamin muna natin mga kamatsas. Pag nag rook take C3, rook take C3, rook take C3, rook take C3, D take C3, may knight E4. Malayo-layo din ang ina-analyze ni Kaymer, ano? Pag nag C4, may knight C5, ayun. Makukuha din, mababawi din naman yung pawn. O, ang ibig kong sabihin, malayo-layo din ang nakita. Yun nga lang, ang hindi niya napansin, tutulakan lang pala siya ng D3. Yun lang.
And then, yung pawn sa C3, nako, ikutan lang yan, knight D4, knight E2, di buong-buong makukuha yan. Paano ngayon yan? Nag F6, knight D4, good move, threatening knight E6 double, king F7 to support the E6, knight C6, kala ko bababaan dito eh. Eto pa lang, mas matindi. Pag knight C6, na-disconnect na ang isang tore na sumusuporta sa C3. So makukuha na rin po ng buong buo yung pawn C3. H4 para makagulo-gulo, G4 lang. Sigurista si Magnus, oh. Manggugulo ka pa, kasi may kain-kain dyan, tapos mamaya, punta pa yung tore dyan, o yung isa, manggugulo yan eh. Pinapanatili ni Magnus na sarado hanggat maaari. Nag G5, gulo-gulo, kinain na po. Takes. Okay, one pawn up, klaro. Grabe si Magnus sa endgame, no? Kinain-kain at nag H3. Para hindi maka H3. Yung nga lang, parang lapitin ng ano yan, ah. Sabi nila, lapitin ng ano yan, ng ligaw. Ayun na nga. Ayun na nga, oh. Oh, lapitin ng ligaw yan, eh. Pasok ng pasok, eh, sa teritoryo. Nag-rook G8, okay. So, threat ang pawn, king F3 lang. So, maintain lang muna ang support. Knight B7, nakoy, lalong tumangkad ng pagkatangkad-tangkad po ang lamang ni Magnus. At dito po, may pang-puzzle na inilabas si Magnus. Sige po, pakiguess nyo ang brilliant shot na yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa mga nakakita. Boom! May knight takes E7 na. Knight C5. Kasi po kung kakainin ito, may rook C7 check, kain yun. So klaro po, no? Under attack pa yung pawn sa B6. So kaya ang ginawa, nag knight C5 na lang si Kamer. May threat pa siya sa A4, pero nakakonect na pala ang knight sa tore. Di na niya napansin. O ano na rin kasi, konti na rin oras eh. At dito po, ni-resign na. O para sa kakumpletong kaunawaan, pag kinain kasi yan, may kain na dito, kain, and then B6 is coming. Magpo-promote na po, Reyna. Okay, grabe. O nanalo si Magnus pero may bidyong pinakita, parang hindi pa rin siya masaya eh. Alam niyo kung bakit? Armageddon lang kasi. Pag nanalo ka, 1.5. Pag natalo, may 1 point na. Hindi kagaya nung pag nanalo ka intimano sa long game, 3 points kagad, buong buo yun eh. 3 eh. Yan. Ngayon naman, wag mo na kayo nga alis mga kamatyas. Pakiusap po. Kay Wesley So naman, aba, world champion na nakalaban na si Gukesh. Armageddon fight sila. Sige, pag-aralan natin. White si Wesley. 10 minutes time control. 7 minutes lang kay Gukesh. Pero tabla lang ang kailangan ni world champion. Mahirap yan ha. Titibagin mo. Kailangan in a must-win situation ka kay world champion. Matindi po naging sitwasyon ni Wesley dito. Tinirahan ng E4. O, tingnan natin kung papaanong pamatay na opening dito ang gagawin. Knight C3. Naku, tira ni Coach na ba to ah? Tira ni Kamatyas. Vienna ang ginamit. Knight F6. Ay, yun lang. F4 ang tira ko eh. Pomreno muna si Wesley. Bakit ayaw mo nito Wes, yung F4? Medyo delikado yan. Must win ako eh. Kaya nag G3 siya. Delikado raw eh, syempre must win siya, no? Tingnan natin. Nag Bishop C5, pineresure ni Gukesh, Bishop G2, castling, Knight GE2. Okay, para magka-castling din, ano? C6, mag D5. Castling, D5 na. Binuo ka agad ni Gukesh. Oh. Takes, and then nag D4. Kailangan po kasing gawin yan. Kasi kung hindi gagawin yan, uunahan ni Gukesh yan. So kailangan para medyo lumuwag-luwag ang sentro at developments. Takes. Bishop G4. Ay, nako. Kumarga. Grabe mga karga ni Gukesh dito. Knight DE2. Okay, bookline. Bookline pa to mga kamatyas, no? So may pressure ang black sa D5. Knight C6 lang, relax lang, develop. At nag-H3 muna. Dito po mga kamatyas, para po sa pagkaklaro lang, baka mamaya iniisip nyo, Coach, bakit di kinain yan? Kain. Kain lang po. May kain kasi dito eh. Oh, ayun oh, one piece down yan. So, kailangan alisto tayo sa mga sequence sa mga bilang-bilang mga kamatyas. Balik tayo. Kaya nag-H3, Bishop F5,
Bishop G5, ayun, pressure, pressure. Nako, daming paparating. Biglang dumami problema ni Gukish ah. Nag-Bishop E7. Okay, sinuportahan niya, pero kinapture pa rin. Napaisip si Wesley. Talagang, kaya niya tinuluyang capturein yun. Nakita niya buong buo. Lamang na to isang pawn ah. Sabi ni Wesley, lamang na raw eh. Kinain, may rook B1, may bawi naman. O may bawi naman daw. O Bishop E5, nakuha nga. O di ba? Inanalyze talaga ni Wesley masinsinan. Nakita niya, one pawn up talaga siya. One pawn up nga. At nag-Queen C8. Ayun, tiniret ang tore. May threat doon sa H3 pero binadmuban po ng computer. Dapat daw ang tira, Rook B8. Nalamangan na nga ng isang pawn, hahamunin pa. Parang mahirap gawin yon sa human side. Mahirap po. Queen C8. Rook B5. Yan ang tears. Yan ang matinding tears mga kamatsas. At nag-Bishop D7. Ang lagay kasi, kung kakainin po ang pawn sa H3, kain, Queen takes, may Rook C5. Yan ang mabigat. Paano gagawin ngayon dyan? O, halimbawa, depensahan. Pakita ko lang sa inyo mga kamatsas, ano? May kain po doon. Goodbye. Takes, may Knight E7. Double. O, di lamang ng isang pyesa. Talo na ang black dyan. Isa pa. Pag nag-Rook C5, halimbawa, kahit anong ipandepense, Queen man, kakainin lang eh. O, Queen C8, kakainin lang. So, alisin natin to. Saan natin nalagay? May paglalagyan ba? Parang walang lalagyan. Parang didepensahan lang ano. O pag nag-Knight D8 naman, may Knight E7 checking H8. Lipad ng buong buo ang Bishop sa E5. Para klaro lang tayo mga kamatsas, maintindihan nating mabuti. Okay po? O, balik tayo. Kaya, nag-Bishop D7 si Gukesh. Hindi niya magalaw-galaw yung H3 ngayon. May karga eh. Nag-Rook C5. Pin muna. Nag-Queen E8. Umiwas sa pang-ilang na pin. At nag-Rook E1. Talagang mahilig mag-ilang si Wesley sa pagkakataong ito. Ayun, no? Nag-Rook D8 ng ilang din naman dahil nandyan ang Queen sa D-file. Nag-F4. Yun lang. Inatake na po ang Bishop. Bishop D6. Threat ang tore. Ay, yun lang mga kamatsas. Yun laing. Ang ganda sana ng dating. Ano? Sacrifice eh. Pero Blandiratius, dapat daw po ang tira kainin ito. Ah, ganun. Pag kinain ito, sabay Knight D4. Threat yung Reyna. Pag umiwas, may Knight C6. Ay, oo nga pala. Hindi pwedeng kainin eh. Oo nga. Ay, teka muna. Oo nga, Knight F6 nga. O, di kakainin. Tapos ang sequence, check muna. Kasi kung kakainin kagad ng Queen, may check eh. May kain din eh. Grabe ang hiwaga ng mga sequence talaga ng tira sa chess, ano? O pinakamaganda, check ka muna. Iwas ka muna sa ganon, saka mo kainin ng buong buo. O di walang check. Chumekman, meron, pero wala yung queen doon. Nakatempo. Oo nga. Ayun, narinig na naman natin yung baka. O kaya, yun pala, no? Rook takes sabay Knight D4. Pero, mga kamatsas, ang ginawa po'y bumalagbag si Wesley. Binalagbagan. Kain. And then Queen takes D6. Time check tayo. Pabulit na dito si Gukesh. And then blitz time control naman kay Wesley. Ang layo ng lamang sa oras. Ano? O, kung sa bagay, 7 and 10 eh. Diado talaga yung black eh pagka Armageddon. Check. King H2. Bishop takes H3. Binalagbagan din mga kamatsas. May threat. Balagbag na atake. Yun nga lang. Boom. Pagka-capture doon sa knight. Paano ngayon yan? Parang kapos. Parang kapos. Kinain. Kinain ng king. Rook D2. Ah, ganun na lang ang ginawa. Ah, kung sa bagay, pag nag-Queen F3, bitin yung tori. King F1, yun lang. Pag King F1, hindi mabawi. Rook E8, diniinan po. At nag-Rook C3. Pagtira ng Rook C3, pangsipa sa Queen, naparisign po ang world champion. Bakit po naparisign? Saan po punta muna yung queen? Siyempre, di pwedeng queen to queen, di ba? Takbo natin doon, pinakamalayo sa E7, may queen F3. And the rest is history, mga kamatsas. Kasi lamang ng isang pyesa, wala na to. Hilutin na lang to, resign din dito ang black. Grabe si Wesley.
pinisak ang world champion sa Armageddon. Wow, congrats sa iyo, Wes. Napakahusay mo. Sabay ganun eh. Ito po ang kanilang standing mga kamatyas. O, ayan. O, wait lang Wait lang po. Tanggalin lang muna natin yung mga larawan. Ayan. Sino na leading? Ang leading ay si Ferusha. Dalawang sunod na panalo. Ayan, hindi nyo po makita ng buo pero banggitin ko na lang po mga kamatyas. Pasensya na po. Dalawang panalo, 6 points. Ang sumusunod si Wesley Gukes, 2.5 points. Not bad for Wesley. Not bad. Pangatlo si Kamer with 2 points. Magnus 1.5. Pragnananda 1.5. Ibang klase ang scoring ng Norway. Ano? Yan po actually ang ginagamit namin sa Kamatyas Tournament. 3 points for win. At ilan ba? 1.5 for 3 points for win. Pag draw, naku, nakalimutan ko na. Pag draw 1 point, ayon. Talo 0. Pero ang kinuha namin yung 3 points for win. Yan, para pagdating sa mga last round, maiwasan yung mga bigay-bigay na mga games, mga game fixing. Hindi sila pwedeng magbigay-bigayan kasi 3 points for win nga eh. 'Di ba? So yan po ang ginawang style ngayon ng FIDE. Naisipan nila ng paraan para maiwasan yung mga tabla-tablahan o gaya niya, no? Tabla-tabla-tabla sila o Armageddon wins lang. Si Ferusha, long game, solid na nanalo. 3 points. Ang laki kagad ng agwat, 6 points. Wow! Okay mga kamatyas, maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. Kung kayo po'y nanonood pa sa mga pagkakataong ito, paki-comment naman po dulo at kung ano po ang inyong natutunan. Pwede po kayong magpa-shoutout or mag-shoutout kayo sa comment. Maraming salamat po mga kamatyas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.